sa paghahatid ng pananim at kalakal, sa pagpunta sa opisina, palengke, at pagawaan, sa pagpasok sa paaralan, sa pagtugon sa mga emergencies, sa pakikipag-ugnayan sa pamahalaan. Iisang bagay ang mahalaga sa maraming mamamayan: ang kalsada. Susi ang kalsada sa pagsulong ng ating kabuhayan at ekonomiya, sa pagpapatibay ng ating ugnayan at sa pag-unlad ng ating pamilya, pamayanan at bansa. Kaya naman prioridad ng gobyernong Arroyo ang matibay, maayos, malinis at sapat na kalsada para sa tuloy-tuloy na paglalakbay. Ang programang roadside maintenance ay expand natin at mula sa dating 1,000 na quota ng Region 3 ay binigyan pa kayo rito ng 2,300. Sa una, ito yung programa ng ating mahal na Pangulo, no? Gloria Macapagal Arroyo. Ito parang lumikha ng trabaho sa ating mamamayan, maralita. And then of course, ito naman yung parang mapangalagaan ng ating lansangan para mapaganda, kasi ito yung susi ng pag-unlad ng isang bansa. Ang malinis at maayos na lansangan ay siyang susi ng pag-unlad ng isang bansa. Ito naman ay patungo sa isang paglikha ng maraming trabaho dito sa bansa. Nagsimula kami from the boundary of NCR and Region 3, and then nagtapos kami dito naman sa boundary ng Pangasinan at saka Tarlac, and then that is the Manila North Road, and then sa Cagayan Valley Road naman nagsimula Bulacan up to the boundary of Region 2 and Region 3. Ito meron 900 kilometers. Galing sa Motor Vehicle Users Charge ang pondo para sa pagmimintini ng mga kalsada. Mahigit sa 140 milyong piso ang ginagamit para sa kalsada natin. Ibig sabihin ay napupunta sa mabuti ang buwis na binabayaran ng mga motorista. Sa second phase ng kalsada natin, abot 3,000 road maintenance workers ang iniempleyo ng Department of Public Works and Highways. Bayani ang tawag sa kanila ni Director Aquino. Nung nagkaroon kami ng emergency sa Aurora, nagkaroon ng bagyuhan, that was 2 years ago. Actually, sila yung mga bagong bayani, silang tumulong na maglikas ng ating mga kababayan na na-stranded sa Aurora nung nakaraan bagyuhan. Maganda yung proyekto ng ating mahal na Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nakakatulong sa mga kagaya namin na mahirap lamang. Nakakatulong naman ito sa kagaya ng pag-aaral ng mga bata, pagbaon-baon nila araw-araw, tsaka sa iba pang pangangailangan namin. Maraming nakikinabang dito sa proyektong ito, gaya ng mga transportasyon, magiging mabilis sa mga motorista. Tsaka sa mga kalsada natin ay nag-espalto kami, naglinis kami sa mga gilid-gilid ng mga kalsada. Kagaya ngayon, panahon ng tag-ulan, nag-temporary punching para yung mga lubak na kalsada ay madaanan ng mga motorista. Di naman sila basta na lang sumabak sa trabaho. From day one nila, inorient muna namin sila. Nag-lecture kami. Binigyan namin sila ng simple lecture kung ano ang dapat na makita ng taong bayan sa kalsada natin. At pinaalam namin yung mga standard features kung ano ang dapat gawin, lalong-lalo na dito sa roadside maintenance program ng ating Pangulo. Ay ipinadama namin sa kanila kung ano ang magiging trabaho ng isang, kumbaga parang kaminero na ho sila, mga maintenance crew na po sila. Sa Pampanga,
Aktibo ang pribadong sektor sa pagtulong sa pangangalaga ng mga kalsada. Kami ang nag-advocate, nagbabantay, nag-check kung ano ang mga pangyayari lalo na pag malakas ang ulan. Nagpapasalamat kami sa DPWH at sila naman ay nagagalak dahil sa pag-aantabay namin. Maging ang mga maintenance workers, pinapahalagahan nila. Sana itong mga taong ito ay magkaroon sa health insurance nila. Isipin mo, naghuhukay, nag-aalis ng mga debris, may dumi dyan, may plastic, putik, anumang klase ng kuwan. Lahat ng mga debris na ito, inaalis nila mano-mano. Hindi lang yan ang pinagsisikapang gawin ng gobyernong Arroyo. Yung kalsada natin dito sa Region 3, no? In fact, may programa kami ngayon, yung Balik MacArthur natin. Yung old highway natin nung araw ay kinukumpuni namin ngayon. Ito, nakasama sa medium term namin ito, meron ito 4 billion na pondo. Last year, we have completed the 500 million. This is the first phase na to widen the areas that are congested by traffic and then areas that are flooded, yung mga low-lying areas, and the improvement of the drainage facilities. Tapos ang phase 2 naman nito, yung mga tulay. Along MacArthur Highway, meron 24 bridges along this line. Nga siya naman ang kinukumpuni for this year. Meron kaming 3 identified bridges, yung May Kawayan, Labangan at saka dito sa Pampanga yung Chaong Bridge, nakasama sa programa ngayon. Complementary, yung MacArthur Highway namin, we are funding this road system. Ito yung complementary na tinatawag namin yung North Rail, which is parallel to our Manila North Road, and then the Subic-Clark, complementary ito sa pag-unlad ng ating rehiyon, especially the areas of Tarlac, Angeles, and Olongapo, no? At San Fernando, of course. Ito ay ang MacArthur Highway ginagawang as alternative route to the North Luzon Expressway na silang ginagamit ngayon ng ating mga motorista. And then, of course, ito to decongest the traffic in Metro Manila, kaya kinukumpuni namin itong MacArthur Highway. Trabaho. Walang patid na paglalakbay. Yan ang mga benepisyo natin sa kalsada natin.